Alright, so continue tayo. So nakat yung video natin kasi memory full na pala yung cellphone natin. Alright, so let's continue. Ito sabi ko nga sa inyo kanina, bili kayo ng 10 ml na syringe. Ano po, yan nakalagay dyan sa loob. Nilagyan ko lang siya ng ano pa tawag dito? Paper tape para at least masyado siyang mahigpit. Ano po, walang hangin na lalabas. So ganun lang yan. Yan. Medyo mahigpit. Ayan. Yan. Alright. Ganito yung gagawin natin. From hose, ito yung hose na nilagay natin. Tanggalin natin ulit. Then, ipasok natin yung nozzle ng ating syringe dito sa hose. Ganun. So, kung ayaw nyong madumihan, kuha na lang kayo ng ano. Medyo madumi talaga to guys kasi tiyagaan lang nga siya. So, yan. Pero kung gusto nyo paging okay yung problema nyo, so tsatsagaan nyo yan na maayos yan. So, para-paraan na lang kung paano siya ayusin. Ganyan. So, yan. Then, kung ayaw nyo lang naman okay, gamit kayo ng, ano ba yun? Gloves. Ayan. So, push natin. Ano yung pinakang purpose? Bakit nag-power on tayo? Bakit nag-power off tayo? Para at least, yung ating printhead, mag-move siya doon mismo sa tray niya, kung saan naka-red sides ito. So, kasi hihigupin natin yung ink. Hihigup tayo ng ink para matanggal yung bara, kung mayroong mang bara, or continuously mag-move yung kanyang ink. Okay, so higupin natin. Ayun, meron na siya, oh. Ayan guys, nakikita niya. Ayan, oh. Ayan, nagkakaroon na siya ng ink yan. So, syempre halo-halo na yan. Then, from dito, tawag na dyan is waste ink kasi halo-halo na yan. Ano po, halo-halo na. So, yan na yung hose papunta doon sa ating waste ink pad. Okay, so yan, may lumabas na. Ibig sabihin, continuous na. Hindi na siya barado or wala na siyang nakabara or wala na nakabara pa. So, pwede na to. Ayan. Ito, itapon na lang natin tong waste ink na to kasi halo-halo na yan. Then, after that, ibabalik na natin yun. Alright, so wait for a second. So, ulitin natin guys. Ulitin natin. Ayan, medyo madumi talaga siya guys. Siyempre, alam nyo na. Ink yan eh. Then, higupin ulit. Higup ulit. Ayun, ang bilis na oh. Ang bilis na, di ba? Yan. Ang pinakang purpose nito guys, to know na hindi nabarado yung ating dinadaanan ng waste ink. Ano po, so dapat continuous na siya. The same time, kung may bara yung printhead natin, hinihigop niya, kaya nga lumalabas na yung ink, di ba? So ito din, another way para matanggal yung bara ng ating printhead. Okay, so sa tingin ko okay na yan. Tanggalin natin. Few seconds ulit, then itapon ko lang tong waste ink. Ayan, sigurado na ako okay na yan. So, eto. Ibalik na natin to. So, nakita nyo yung pagbalik ko kanina. So, kung paano nyo tinanggal, so ganun din nyo yung ibabalik. Pero dito, hinang ko na siya. Hindi ko na siya pinadaan dito mismo sa daanan niya. So, ganun na lang siya. Alright, next move natin. Sige, palabasin natin to, yung kanyang printhead. Hindi yan lalabas kasi nakalock dyan. Ayan yung lock niya. What we need to do is to yan, galawin natin yung gear pag ganun lang. Ikot lang, then push natin to. Yun, then lalabas na to. Palabasin na natin yung kanyang printed yan. Yan, alright. So kung manonotice nyo, ayan oh. So ito, dampi na lang kayo ng kahit anong tela, basta ma-absorb nyo lang yung waste ink.
So, dapat kasi dito, malinis din. Ayan. So, syempre si customer kapag nagpa-ayos yan sa'yo ng printer, so lahat dapat, make it sure na functional na lahat. Hindi siya nagpe-paper jam, ganun ano po, ang output. So, kung yung sinabi niya sa'yo isang problema lang, then may na-found out ka ng iba pang problema, so gawin mo na. Kasi ang pinakang purpose niya, bakit pinaayos sa'yo? Kasi gusto niyang back to normal yung kanyang printer. Ano po? Pero syempre, sasabihin mo din, ito, lagyan natin dito, ayan, lagyan natin dito ng tissue. Then, kasi may natitirang ink yan doon sa printhead. Then, kumbaga padampiin natin doon yung printhead. Few seconds lang, then makikita natin, eto na siya. Ayan. 'Di ba? Kasi hinigop nga natin, kaya meron pa siyang ink dyan. Mismo sa nozzle na yan ng printhead, ano guys. Ulitin natin. Kasi yan yung kumbaga, dumi na napupunta doon sa bond paper natin. So, ganun lang. Hindi papel, kundi tissue. Kasi pinakamanipis yung tissue. Ano po? Yun yung gamitin lang natin. Then, yan. Move natin yan. Then, few seconds para at least matanggal yung dumi. I mean, yung waste ink. Then, tingnan natin. Ayun. So, halos clear na siya. Konti na lang yung Ayan. Okay na. So, ibig sabihin, malinis na yung pinakang nozzle niya. Alright. So, ito, gamitin na lang natin to. Idampi na lang natin dito ulit para at least ma-drain ito. Yan. Drain na lang natin to. So, ganun dapat ka-careful, ganun dapat ka-planned yung ginagawa mo para at least ma-minimize natin yung problema. Sige. So, sa tingin ko okay na to guys. Yan. Yan. Nilagay ko na siya doon. Then, eto. Baba ko na siya. Sige. Try tayo. Then, alright. Ayan muna natin siyang ganyan. Power on. Sige. So, mag-nozzle check muna tayo. Ito, lahat na ng advice binibigay ko na sa inyo kung paano nyo gagawin. Ano po? What you need to do is to share this video. Ano po? Then, please don't forget to subscribe. Huwag nyo na lang i-skip yung ads para, syempre, mainggan nyo naman tayong gumawa ng marami pang video na makakatulong sa inyo. Sige. Next move natin, power off. Then, kung wala tayong laptop, paano ba mag-nozzle check? So, what you need to do, power off muna. Then, long press the cancel button. Then, power on. Yan. Alright. Piprint na tayo. Alright. Ito, may problema siya. Sabi ni customer, nagpe-paper jam pa daw siya. Ano po? So, yan. Tingnan muna natin ang output niya. Cancel muna natin yan. Ulitin natin. Power off. Long press. Then, power button. Press. Tulungan natin yung bond paper na kainin. Ayan. Gusto lang natin makita kung okay na ba, wala na ba siyang broken lines.
Ayan guys, so konti na lang yung problema niya guys. Yung black na lang yung may, ayun, nag-ano na siya, nag-cleaning na siya. Oh. Pakinggan niyo yan. Moving yung gear natin. Ayan, nag-cleaning siya kasi na-detect niya na broken lines. Ito, broken lines. So, next move natin. Ito na. Power, mag-cleaning tayo. Dito na tayo mag-perform ng cleaning. Long press lang natin yung cancel button. Yan. Just a few minutes guys. So siguro mga 5 minutes. 3 to 5 minutes siguro to. So what the printer doing is that syempre nag-head cleaning siya para ma-feed yung mga broken lines. Posible kasi yung pinakang tank nung papunta doon sa printhead, pwedeng wala na siyang ink doon. Ano po, kaya feed natin ngayon. Yan. Ito, bago na yung printhead nito ha. Bago to, kaya wala, alam ko, hindi to barado. Kaya that's why napunta ako doon sa ganong solution. Ginagawa ko na siya dati pero hindi ganun yung paka-explain ko. Hindi ganun ka-deepen, hindi ganun ka-clear yung paka-explain ko. Alam ko may mga videos na ako nito pero ito yung pinakang the best video na pwede niyong panoorin. At ulit-ulitin, ano po, just in case na may problema kayong ganito. Ano po? So take note, the problem of the printer is really complicated. What you need to do is to analyze, try to look for a better video na pareho nung problema ng printer mo para at least siya yung magiging guide mo then para ma-solve mo yung problema ng printer. Alright. So take note, we are not just only repairing a printer, we are also repairing a laptop, desktop computers, any appliances, TV, refrigerator, or anything, cell phone. So yun, pinasok na natin lahat. Syempre, mahirap yung buhay. Alright. Sige. Yan, continuous lang tayo guys. Ayan, alright. For last, I think 5 months, ito yung pinakang una ko pa din na video. Na i-upload ko sa YouTube ko. Then yun, kasi nagka-problema tayo. Anyway, eto na. So let's power off. Tapos na siya guys. Then long press again. And press power button para mag-muzzle check. Tulungan natin yung bond paper. I-push natin siya para at least kainin yung bond paper. Kasi yung problema niya ay meron pa siyang problema sa paper jam. Alright, yan. Tinulungan muna natin yung bond paper na kainin. Then, compare natin yung output niya dito. Ayan. Tingnan natin. Ayun. Kumukonti na guys. Ayan. Ito. So, see? Ayan. So, kung manonotice natin yung broken lines dito sa taas na wala na. Then, ito na lang siya. Then, yun na lang. Yun. Dito. Remain pa din. Sige. Perform ulit tayo. Then, after that, okay na yan. So, ganun lang yan. Alright. So, yan. Nakikita na natin yung difference nila, di ba? Then, try natin mag-create ng output. Create tayo ng output. Tingnan natin kung okay na ba talaga. So, this is Epson L3210. Pero pag may broken lines pa guys ha, i-ano nyo na lang ha. Head cleaning ulit kayo. Mga hanggang 5 beses then okay na yan. So this is Epson L3210. Copy number 3210, copy number 2. Alright. So print tayo ng picture.
Ito. $32.10 copy 2. Ayan, continuous na. Syempre, madumi dito kasi alam niyo na, ink yung ano natin, printer yung inaayos natin. So, ito na yung output niya guys. Medyo may ano lang siya ng konti. Kasi nga, may broken lines pa. Ano, ito na yung output niya. Yan. Yan. So, mayroon pa siyang linya dito. Kasi medyo madumi pa. Ayusin lang natin. Ayan, yan. Sige, pwede tayo mag-perform ulit ng head cleaning or mag-print tayo ng naka-high. Ano po, para maging okay yung output niya. Print tayo ng naka-high quality. Yan, try natin. Then, isa din yun sa paraan para bumalik yung ating output. Print tayo ng naka-high quality. Dito sa printer natin, dito sa laptop natin. Yan. Picture. Then, option ba yun? Ito. Quality. Select natin yung high. Yan. Then, print tayo. Print. So, isa din to. Isa din sa paraan kung paano natin ay babalik yung pinakang best output niya. Yan. So, syempre, high quality, medyo mabagal yung pag-create niya ng output. Alright, so ito na yung output niya, guys. So, isa din to sa pamamaraan kung paano natin may babalik yung, or para mawala yung broken lines niya. So, do this at least 10 times. Pag-print ng high quality, then babalik to yung ano niya. Or, yun, back to head cleaning ulit kaya. Alright, so thank you so much. This is always your co-tech, Alin Altamarino, signing off. So sana may natutunan kayo. Peace out, guys.